Ang lungsod ng Dagupan ay isang klase ng malayang bahaging lungsod ng Pilipinas. Ito ay isang independenteng bahaging luok ng lalawigan ng Pangasinan. At ayon sa senso noong 2020, ito ay mahigit kumulang sa populasyon na 174,000 at merong 35,700 plus na kabahayan dito. Ang Dagupan ay isang pangunahing daungan at pangkalakalan at sentrong pangpananalapi ng Hilagang Luzon. Isang masiglang pakikipagkalakalan ang nagaganap para sa mga produktong tubo, mais, bigas, kopra, asin, at mga inuming alak na gawa mula sa palmang nipa. Kilala ang lungsod bilang ulong bayang pamilihan ng mga bangus dito sa Pilipinas dahil sa kasaganaan ng sariwang bangus. Hinango ang pangalan ng lungsod mula sa salitang Pandaragupan ayon sa mga katutubong wika ng Pangasinan. Ang ibig sabihin, pook ng pagtitipon dahil ang Looc ay isang sentrong pamilihan ng rehiyon sa loob ng maraming taon. Ang pinakamahabang barbecue na may sukat na mahigit 1,000 metro o mahigit sa 3,000 talampakan. Ginawa ito ng mga mamamayan ng lungsod ng Dagupan noong May 3, 2003 bilang bahagi sa pista ng bangus ng lungsod. Ako si Boy First Time. Sabay-sabay nating alamin ang kwento ng Dagupan at ang mga Dagupeño. Mula Malolos, Bulacan ay bibiyahe tayo papuntang Pangasinan. Nakapunta na ako sa Pangasinan sa mga tita ko, pero hindi ako nakapasyal doon. Gusto ko maranasan yung mga festival na doon. Bangus Festival? Bangus, oo, bangus. Pupunta natin yung bangus na yun. At meron tayong 196 kilometers para marating natin ang syudad ng Dagupan. Para mas mabilis ang biyahe, dadaan tayo ng NLEX. Ang biyahe na to ay tipid mode lang, kaya e-exit tayo ng Dao, Pampanga. Shoutout na lang sa lahat ng kapulisan. Sir, ano sir? Mabalakad. Ng Mabalakad PNP. Yan, okay na, diretso na tayo sa biyahe natin. Thank you sir. Stop over. Wala po. Wala po. Wala po. Sorry. Wala po. Okay lang po. Naka-Jollibee ka pala eh. Siyempre, tipid mode. Napapamahal nga tayo dito eh. Kadalasan talaga sa mga biyahe ko, tipid mode lang talaga. Sapat na ang karinderya sa tabi-tabi. Jollibee! Hating gabi, napakaluwag at napakapayapa at nasa Urdaneta City na tayo dito sa Pangasinan. 32 kilometers na lang. Nasa Dagupan City na tayo. At ngayong gabi, wala tayong ibang tutulugan, kundi dyan tayo matutulog sa ating sasakyan. Gusto nyo ba yun? Oo, alam ko ang nasa isipan nyo. Bakit ako nakasasakyan at hindi ako nakamotor? Wait lang, motovlogger tayo eh. Nandito si Spike. Lahat ng mga gamit, mga damit namin nandito. Meron kaming tulugan dito. Lahat ng mga pagkain na pantawid gutom namin sa biyahe. At syempre may mga pagkain dito na ready to cook na. Helmets, yung mga gears ko sa pagbablog, top box, nandito lahat. Sa madaling salita, dito sa van na to, dito tayo matutulog hanggat nandito tayo sa Pangasinan. Oy, baka iniisip nyo, napakaseryoso ng content natin ngayon ha. Hindi tayo documentary, vlogumentary tayo. So may touch of vlogging pa rin ang ginagawa natin dito, no? Pero mas mag-explore pa tayo ng mas malalim sa mga pupuntahan natin. Oh, meron tayong kaibigan dito. Oy, shoutout nga pala sa mga kasama ko na biyahero ng Baguio. Yun. Nice to meet you, bro. To cut the long travel short, nakarating kami ng Dagupan na madaling araw. Palipad muna ng drone nang biglang Wala! Ano nangyari? Oh my God! bumigay drone ko. Isang nakakapanginayang na pagkakataon para sa isang biyaherong mawalan ng drone. Wala na. Ano nangyari? Grabe, wasak ko. Grabe. Hindi ko alam kung saan na napunta na yung battery. Wala na. Hindi ko alam eh. Nagpapalipad ako ng maayos naman siya lumilipad. Nakakapagpalipad-lipad pa ako dito eh. Tapos bigla na lang, nakita ko sa screen ko, bigla na lang, basta umikot-ikot, nakita ko yung drone ko. Wala doon, kasi na parang siyang ibon na parang nawala ng buhay. Kita ko ng galon. Kabagsak. Isa to sa mga pinakaiingatan kong gamit.
Tuwing pinapalipad ko to, merong kasamang bulong na huwag kang bibitaw. Nakakapanlumo. Nawala ang isang bagay na napakahalaga sa akin. Nanginayang lang ako kasi matagal naman sa akin yung drone na to, pero kung saan kailangan ko siyang gamitin, saka siya bumigay. Dahil hindi mura to eh. Maaaring pagod na rin ang drone ko sa tagal ng serbisyo nito sa akin. 2 beses na rin itong bumagsak, pero sumagi na sa isipan ko na baka sa pangatlo, bibitaw na to sa akin. Maaaring bagay lang ito, pero napakahalaga nito sa akin. Siyempre, sa sobrang taas, pagkabagsak niya, sira na agad yun. Tapos hinahabol ko, tinatakbo ko siya doon, kaya ka napasunod sa akin. Kasi nagulit kang tumakbo ako, bigla. Hinahabol ko siya kasi may parating na tricycle, may parating na truck. Pero nahagip kasi siya ng tricycle, tapos tumaan yung truck, nadaanan din siya sa gitang-giliran, kaya nawasak. Pero feeling ko, kanina nung pagbagsak niya, wasak na talaga to. Sa ngayon, hindi ko alam kung paano ako magkakaroon nito ulit. Pero hindi rin ito ang panahon para sumuko at panghinaan ng loob. Mag-vlog pa rin tayo. No? Tuloy ko pa rin kahit walang drone. Tuloy ang biyahe! Maaga pa naman kaya ako ay nag-ikot-ikot muna sa syudad ng Dagupan para naman ma-enjoy ko din ang lugar ng nakamotor. At dahil ang pinakapakay natin dito ay ang bangus, gamit si Spike, ako ay pumunta muna sa palaisdaan. Para magkaroon ng ideya kung ano nga ba ang produksyon ng bangus dito. Silipin nga natin muna dito yung mga nangingisda. Magtatanong-tanong lang tayo. Silipin tayo dito ng ano, daungan ng mga bangka, ng mga mangingisda. Ano yung mga hinuhuli nila? Wait lang ah. Saglit lang. Ano yan bro? Bangus? Bangus yan? Similya? Parang hindi siya similya no? Ang laki na eh no? Oo eh, parang pwede siyang ulamin eh. Ilang buwan ba bago pwede siyang i-harvest yung mga ganyan? 3 buwan pwede na siyang ibenta? Gano'n siya kalaki pag ano? Anihan na yun. Mahilig ako sa bangus kasi hindi ko alam anong history ng bangus kung paano malaki yun eh. Kuya, binibenta rin to per ganito plastic. Magkano naman ang ano yan? Oo. 10 ang laman? 10. Tapos magkano presyo? 10 piraso isang plastic. Tig 5 piso isang isda. Ang mura pala ng puhunan no? Sa bangus. 5 piso isang similya. Naiintindihan ko ang mga ganitong bagay at sitwasyon dahil isa din ako negosyante. Oo, mura yung ano, similya. Yung pinakapuhunan ng bangus. Ang mahal dyan, yung ano, yung tangke. Sabi ni kuya, 10 sa isang plastic, tigli 5 piso yung isang ano. Oo no, mura. Tapos magkano yung renta ng lupa ng ano, tangke? 2,000. Yung fish pond, magkano? Yung pinakamababa 10,000 monthly. Ah, per year? Pero wala pang net yun. Wala pang net, magkakawayan. Ikaw ang magpo-provide ng net? Ikaw magpo-provide ng ano niya, kawayan tsaka net. Ay di gastos din yun, dagdag gastos. Sa'yo na yun no? Kasi mahal pa naman yun. Yun nga, mura yung ano, similya ng bangus, mahal yung proseso ng pagpapalaki. Ang pagnenegosyo ay isang hindi madali na bagay. Kailangan mo munang mamuhunan at isusugal mo ang pera na nilaan mo dito. Isasantabi mo muna ang mga bagay na para sa'yo. Oo, tapos i-distribute na yun sa mga ano, probinsya. Imbis na para sa'yo, ilalaan mo ito bilang puhunan. O sige po, salamat po ha. Hindi madali ang magnegosyo. Dapat marunong kang magsakripisyo. Handa ka sa pagwagi at pagkatalo. Ngayong alam na natin kung saan ang gagaling ang mga bangus, alamin naman natin kung saan binabagsak ang lahat ng mga nahuhuli dito. Kaya naman ako ay dumiretso agad sa palengke kung saan binabagsak lahat ng huli.
hindi na namin naabutan ang pagdaong ng mga bangka dito. Yung tipong nagkakagulo talaga. Ano yung araw? Alas 2 alauna. Sobrang late tayo. Pero at least naabutan natin. Itong mga bangus na to, grabe oh, fresh bangus yan dito sa Dagupan. Going to Baguio daw ang mga to. Espada. Espada? Maliliit po. Maliliit. Ito yung masarap. Bibili siya ano yan? Fry. Andito tayo ngayon sa Magsaysay Fish Market dito sa Dagupan, kung saan dito talaga binabagsak lahat-lahat ng mga isdang bangus. Kumbaga, yung mga bangus na nakikita natin sa palengke kung saan-saan dito sa malapit sa Dagupan. I mean, around Dagupan, minsan nga nakakapunta pa yan ng Maynila. Yung mga bangus na yan, is dito talaga yan lahat bumabagsak. Meron silang tinatawag dito na Barangay Island, na kung saan ito yung samahan ng mga barangay na merong mga sariling fish pond, and then lahat yun is hina-harvest and then dito mismo dinadala sa Magsaysay Fish Market. Nagsisidatingan ng mga bangka dito simula alauna ng madaling araw hanggang alas 5 ng umaga. Tunala ng mga bangus at iba't ibang pagkain dagat ang binabagsak pala dito. Nanay, ano to? Yung Sinarapan ba yan? Sinarapan? Oo. Yung pinuturka yan. Opo. Oo. Palaw-palaw po ang tawag dyan. Malaw. Eto na ito mga pusit na to. Dito rin to. Ito yung tinatawag nila ng puting kalawang. Puting kalawang. Puting kalawang. Pusit kalawang. Anong puting kalawang ang sinasabi ko dito? Na kung saan maaga din pumupunta ang mga umaangkat ng isda para dalhin sa mga kanya-kanyang bayan. May tumatawag sa akin dito. Hello po. Hello. Nice meeting mga bro. Walang sticker. Walang sticker. Medyo nagkakagulo pa rin dito. How much more kapag madaling araw na talaga mismo yung mga isda, yung mga bangus dito. I mean, hindi lang pala bangus, lahat ng klase ng seafood ay binabagsak dito sa lugar na to. Siksikan dito bro, no? Pag madaling araw. Madaling araw pa lang siksikan ng tao dito. Yun, madaling araw pa lang. Ano, solid. Dito sa Magsaysay Fish Market, nakilala ko ang mga Yellow Boys. Sila ang nagsusupply ng mga bloke-blokeng yelo na kakailanganin sa mga huling isda. Ang yelo ang magsisilbing pang-preserve sa mga isda para di agad mabilasa papunta sa patutunguhang bayan. At dahil ako ay mausisa at bago sa akin ang mga bagay na to, ako ay nakigulo muna para maranasan kong hilahin ang napakabigat na mga bloke-blokeng yelang to. Pagdating dito, yan yung dudurugin yan, syempre. Oo, may giniling hindi kaya sasakay nila sa... Pero binibenta mo yan? Oo, binibenta. Ito na to. Oh, hindi ka. Mahal. Boy, first time nga eh. First time ko maghihila ng yelo. Hindi, ulitin mo. Ulitin mo. Ganyan. Ganito. Para... Ganda sa kapila. Yan. Ganyan? Ilagay mo muna patagilid. Kasi pag hindi na patagilid, hindi siya andar. Oh my God! Abay, napakabigat pala nito. Hindi ka dyan. Ganito. Wow. Ang galing naman. Meron palang tamang paghila ng bloke-bloke ng mga yelo na to. At least nagawa ko, diba? Kuya Marshall, the best. Ito si Ate Acel, isang nagtitinda ng boneless bangus na may kakaibang diskarte sa hanap buhay. Ito mga binibili mo na mga bangus na to, ay fresh mismo yan dito eh? Oo, dito mismo yung Dagupan bangus yan. Bunuan bangus. So ikaw ay bumibili ng bangus? Opo, binabagsakan din kami. Automatic binabagsakan. Dito sa loob? Consignment po kami. Consignment. So it means Ito, consignment. Frank Frank Lally. So, ibig sabihin consignment, lahat ng mga bangus. So, ibig sabihin, nakakakuha si ate. Oo, ganun. Ipon malaga. Mga sari-sari, ganun. Kumbaga varieties of seafoods pala. Oo. Depende kung anong gusto mong kunin. Ang galing. Consignment, ibig sabihin, nakukuha mo muna siya na hindi mo binabayaran. Oo, inutang namin siya. Tapos pagka nabenta mo na, babayadan na. saka babayaran. Opo. Yun ang ibig sabihin ng consignment. Mabenta. Mabenta. Ayun. Ayos. Salamat ate. Ganun talaga ang negosyo ate. Sugal at tapang ng loob lang yan. Hindi man ganun kalaki ang kinikita. Mahalaga,
na ando ng sipag at tiyaga para maibigay ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kanina pa ako paikot-ikot dito at napapansin ko na kanina pa ako sinusundan ng batang to. Iba, pero di makakaibang isa dito. Dito ka lagi. Hi. Sunod ng sunod siya sa akin at maya-maya ay napansin ko ang galawan ng batang to. Ano na, nakakarami ka na ba? Ano yan, sir? Ito, inaano itong ano eh. Nakakatuwang isipin na ang batang ito ay marunong na dumiskarte sa buhay. Madiskarte tong batang to. Halika dito. Natutuwa ako sa iyo eh. Nakakailang isda ka na? Oh. Pal! Ito si baby boy. Nag-iikot-ikot siya dito sa palengke. Meron siya dalang plastic. Halika dito. Dala-dala ang plastic na may lamang isda. Dala-dala niya yung plastic niya dito sa ikot. Binibigyan siya ng mga vendors dito ng isda. Iba't ibang isda yun. Iba't ibang isda. Ano pangalan mo? Francis. Ha? Francis. Patayin niya ng isda mo. Ilan nakakailang ka na? 5. Oo, 5. nakakalimang isda na. Kapag nakarami ka na, anong gagawin mo dyan sa isdang yan? Iulam lang. Taga saan ka ba? Ngayon. Magulang ka pa? Iuwi mo tapos salutuin nyo? Sa totoo, nakakabilib siya. Walang masama sa ginagawa ng batang to. Kasi sa murang edad niya, nakakagawa na siya ng paraan paano mabuhay at maging responsable. Hindi siya humihingi ng pera, kundi nag-iikot siya para sa mga tig-iisang isda na kusang binibigay sa kanya ng mga vendors dito. Partera na dito! Hi vlog! Okay, ngayon nalaman na natin. Baka masusunog ako. Okay, ngayon nalaman na natin at napunta na natin kung saan talaga yung bagsakan ng mga bangus. Yung mga epic na mga bangus dito sa Dagupan. Ngayon, maghahanap naman tayo na makakain na natin ng iba't ibang klaseng luto ng bangus. Marami dito yan. Siyempre, titignan natin kung paano nila lutuin, diba? Pagkatapos ko mag-ikot-ikot sa bagsakan ng mga isda, hindi naman po pwedeng umalis kami ng Dagupan nang hindi namin natitikman ang pinagmamalaki nilang inihaw na bangus dito. Bigla kasi wala na akong control, talagang nakikita ko siya kung paano siya bumagsak. Ilang kita ko yung kamatayan ng drone ko. Kaya naman kami ay dumiretso agad ng Divinecia Extension Road para maghanap ng restaurant na pwede naming kainan. Pupunta tayo ngayon sa Divinecia Road, kung saan ito yung... Alam ko na agad kung saan kami kakain. Dahil kaninang umaga pa lang nung nagbuong motor ako ay may nahanap na agad. Sydney Seafood Restaurant. Mukhang mas maganda yung vibes nito. Try natin kumain dyan na bangus na inihaw. Okay, nandito tayo ngayon sa Sydney Seafood Restaurant. Dito sa Divinecia Extension. Dito pa rin yan sa Dagupan. Tatry natin ang inihaw na bangus at kung ano-ano pang mga seafood dito sa Dagupan. Meron ako dating hinahanap na restaurant dito. Kinainan ko siguro mga 7 years na. At hindi ko siya mahanap. Ikot-ikot lang kami kanina dito ni Prisha. Pabalik-balik kami. Hindi namin mahanap. Dito kami nauwi. Tingnan nyo yung mga menu nila. Napakadami. Solid. Siyempre, Meron pa sa likod. kainan sa araw, feeling ko inuman sa gabi. Nagsiserve sila dito ng para mga groupie. Ayan. Isang order. Yan ay lahat ng mga order mo. Umorder ka na mahal na kung anong gusto mong orderin. May mga seafood naman silang iba. Pero request ko, yung bangus ng Dagupan. Yung gusto kong matikman. Inihaw. Galing order! Kahit ang dami mong in-order ah. Ayan yung inihaw. My God. Nagtataka kami. Oo, kasi ito lang naman in-order natin. Sinigang na hipon. My God. Feeling ko mahal, binigyan tayo ng complimentary, ano? Binigyan tayo ng libre. Ang bait.
Sa tingin mo binigay sa akin yung Yes. yung ano, Yes, itong pritong hito. hito. And then itong bell. Ang in-order namin, kasi dalawa lang naman kami. Tapos itong hipon na sinigang, may extra na calamares, hito. Oh my God. Para natin naubusin lahat to. Sabi ni Sir, ang bait naman ni Sir. Tapos meron pa. Ano complimentary, ano ba yan? Complimentary food? Oh my God. Thank you po. Maraming salamat. Ito naman po ay, ano naman po yan, inihaw na Ay, ito si. pusit. Ang uunahin ko is itong, nagugas ako ng kamay na bangus tagupan. Kukuhain natin sa harapan. Oh my God. Ano natin? Isa sa mga pwede nyo i-consider kapag pumunta kayo ng Dagupan, ang mag-seafood party kayo kasama ng mga pamilya nyo, kayo mga ibang vloggers kayo na talagang tip talaga. Take out natin po. Take out natin. Hapunan. Tipid tayo, diba? Di ba na siya, Extension Road. Puntahan nyo itong Sydney Seafood Restaurant. Ako ang taga-ubos. Siya ang umorder. Ako ang kakain. Dalawang kanin. Dalawang kanin. Yung suka na lamar, parang suka pang balot. Oh? Ang sarap. Diba? Ang sarap ng suka, no? Bago siya sa pusit. Ano pang inaantay nyo? Bumiyahe na sa Dagupan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang episode na to, don't forget to like the video, comment, and subscribe. Again, I'm Boy First Time. Life is good here in Dagupan. This time won't give up without